Magandang araw, mga kababayan. May isang magandang balita tayong dapat malaman ng buong mundo. Sa loob ng maraming taon, akala natin ay tuloy-tuloy nang masisira ang ating mundo dahil sa pagkabutas ng ozone layer. Marami ang natakot noon dahil sa matinding init, sobrang lakas ng radiation ng araw, at pabago-bagong klima na nararanasan natin. Noong dekada 80 at 90, napansin ng mga siyentipiko na lumalaki ang butas sa ozone layer, lalo na sa Antarctica. Dahil dito, mas maraming ultraviolet o UV radiation ang nakakapasok sa ating mundo. Ito ang dahilan kung bakit mas umiinit ang panahon, mas madaling masira ang balat, mas dumami ang heat waves, at mas naapektuhan ang kalikasan. Pero ngayon, may magandang balita. Ayon sa mga eksperto mula sa World Meteorological Organization NASA at United Nations Environment Program, unti-unti nang naghihilom ang ozone layer ng mundo. Dahil ito sa sama-samang pagkilos ng iba't ibang bansa matapos ipatupad ang tinatawag na Montreal Protocol noong 1987. Sa ilalim ng kasunduang ito, unti-unting ipinagbawal ang mga chemical na sumisira sa ozone layer, lalo na ang chlorofluorocarbons o CFCs, na ginagamit noon sa mga lumang aircon, refrigerator, spray at ilang pabrika. Dahil sa hakbang na ito, mahigit 99% ng mapanganib na kemikal ang nabawasan sa buong mundo. Ayon sa mga ulat ng mga eksperto, inaasahang babalik sa dating kondisyon ang ozone layer pagsapit ng taong 2040 sa karamihan ng bahagi ng mundo. Sa Antarctica naman, inaasahang mas tuluyan pa itong gagaling pagsapit ng 2066. Napapansin na rin ng maraming tao ang pagbabago sa klima. Kung noon ay sobrang tindi ng init sa ilang lugar, ngayon ay may mga lugar na unti-unting bumabalik ang preskong simoy ng hangin. Mas dumadami rin ang pagtatanim ng puno, mas maraming proyekto para sa kalikasan, at mas lumalawak ang paggamit ng malinis na enerhiya gaya ng solar power. Ibig sabihin nito, may pag-asa pa ang ating mundo. Pero ayon sa mga eksperto, hindi pa tapos ang laban. Patuloy pa rin ang global warming dahil sa usok mula sa sasakyan, pabrika, at sobrang paggamit ng fossil fuels. Kaya kailangan pa rin ang pagtutulungan ng bawat isa. Mensahe ng mga siyentipiko, kung nagawa nating tulungan ang ozone layer na gumaling, kaya rin nating tulungan ang buong mundo na muling maging mas ligtas, maayos para sa susunod na henerasyon. Kaya mga kababayan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang kalikasan ay kaya pang gumaling basta sama-sama tayong kikilos.